ng virus ay hindi niya pinapatay. Meron siyang selective toxicity or cell tox na tinatawag ng mga scientists sa University of North Carolina in Greensboro. Ito lang ang gamot na merong ganon. Ganon po katindi itong gamot na ito, no? Nadedetect niya yung mga cells na merong virus, yun lang ang kanyang pinapatay. Pero yung mga cells na walang virus, hindi niya pinapakailaman yun. Kaya walang side effect. Walang negative effect. At napaka-iksi ng time na ginagamot yung gamot. 3 days lang ay gumagaling na yung COVID-19 ng pasyente. Katulad ng ginamot ni Dr. Pabunan, COVID-19, actually 1 day pa lang gumaling na eh. Kaya lang 2 more days para ma-eradicate yung virus. Ganun din yung anak ko, nagkaroon ng dengue. 3 hours lang, gumaling ka agad. Kaya lang, 2 more days of injections para ma-eradicate yung virus. 3 days lang po ang injection sa Pabunan antiviral injection ay eradicated na yung virus. Ganun po yan. Kaya yan po ang kaibahan ng Pabunan antiviral injection sa ibang mga sakit. Ngayon, sa vaccine naman po, punta naman tayo sa bakuna. Ang COVID-19 na virus po ay hindi nakakapag-produce ng immunity sa tao. No? Hindi siya nakakapag-produce ng long-time immunity sa tao. Ibig sabihin, sandali lang yung, halimbawa, kasi pag nagkasakit ka, pumasok ang COVID-19 virus sa katawan mo, magde-develop ng antibodies yung katawan mo. Okay? Yung antibodies na pinoproduce ng katawan ng tao para sa COVID-19 virus ay hindi po panghabang buhay yung kanyang duration. Yun ang kaibahan ng COVID-19 sa ibang mga sakit. Diba? Katulad ng beke. Once ka lang magkaroon ng beke, hindi ka na magkakaroon ng beke uli. Kasi yung immunity, yung antibodies na pinoproduce ng katawan para sa beke, panghabang buhay. Lifetime. Pero dito sa COVID-19, kakaiba. Yung antibodies na pinoproduce ng katawan ng tao, panlaban sa COVID-19, ay short duration lamang, hindi panghabang buhay. Kaya marami kang maririnig na tinamaan ng COVID-19, gumaling, pagkatapos tinatamaan uli. Kasi sa dami nga ng strains, ano? At hindi nga pangmatagalan yung antibodies na pinoproduce. So, paano ka ngayon makakapag-produce ng vaccine? Gamitin ninyo yung inyong common sense, no? Lahat naman tayo binigyan ng common sense ng Diyos. Lahat naman tayo binigyan ng logical thinking ng Diyos. No, gamitin niyo yung inyong common sense at saka logical thinking. Kung yung mismong virus, yung mismong napakatapang na COVID-19 virus, pag ikaw ay gumaling, hindi ka nagkakaroon ng long-time immunity. No? Hindi ka nagkakaroon ng long-time immunity. Siguro ang immunity mo dyan nasa 1 month, 2 months, hanggang 3 months. Pagkatapos nun, wala na. Pwede ka nang tamaan uli ng COVID-19. Nawawala na yung immunity mo. Yun yung mismong COVID-19 virus ang tumama sa'yo, ha? Eh ngayon, alam ba ninyo kung ano yung bakuna? Ang bakuna po ay weaker version of the virus. No, gumagawa sila ng weaker version of the virus para ipapasok sa loob ng katawan mo, similar to the COVID-19 virus, but it is the weaker, mas mahinang version para ma-prompt yung katawan mo na mag-produce ng antibodies. Paano po makakapag-produce ng antibodies yung weaker o mas mahinang version ng COVID-19 virus? Samantalang yung original virus ng COVID-19 ay hindi nakakapag-produce ng long-term antibodies or immunity. Kung yung mismong matapang na virus ng COVID-19 ay hindi nakakapag-produce ng long-term antibodies o long-term immunity, eh paano pa kaya yung weaker o mas mahinang version ng virus, which is the vaccine? Paano yan makakapag-produce ng antibodies at immunity na pangmatagalan? Eh di hindi po, di ba? So anong ibig sabihin yan? Kung makadevelop sila ng vaccine, every month dapat injectionan ka, o at the most every 3 months dapat injectionan ka.
Pero yung kino-cover lang ng vaccine na yon, yung certain strains of the virus, not all the strains. Kasi nga, produce ng produce eh. Every day, nagproduce ng panibagong strains yung COVID-19 virus eh. Ang bilis-bilis mag-produce ng strains eh. So how can we develop a vaccine using our common sense and logic sa ganitong klaseng virus? Ang isa pa, ang tanong ko sa inyo, meron na bang vaccine para sa HIV/AIDS? Wala, di ba? Walang vaccine para sa HIV/AIDS. Eh ito pong COVID-19 virus, ayon sa mga scientists, similar to the HIV/AIDS virus. Eh paano ka makakapag-produce ng vaccine sa isang virus na kapareho ng HIV/AIDS na hanggang ngayon nga ay wala pa ring vaccine? Paano ka makakapag-produce ng vaccine? Ibig sabihin, yung iproproduce nilang vaccine ay kalokohan. Peperahan lang ang mga tao. No? Peperahan lang ang mga tao pero hindi naman tatalab. Kaya wala pong vaccine dito sa COVID-19 na ito. Unang-una, similar siya sa HIV/AIDS virus. Ha? Eh ang tagal-tagal na ng HIV/AIDS virus sa mundo, wala pa rin na-develop na vaccine eh. Ikalawa, napakabilis niya mag-produce ng mutations, mga strains. Eh, paano ka makakapag-produce ng bakuna na tatalab, yung hindi bola-bola, yung tunay na bakuna, sa isang virus na napakaraming strains at patuloy na nagpo-produce ng strains sa araw-araw? Paano ka makakapag-produce ng vaccine dyan? Aber, sige nga, gamitin nga ninyo yung coconut ninyo, use your coconut. Malabo po, malabo makapag-produce ng vaccine na epektibo laban dito sa COVID-19. Kung meron man vaccine na mapoproduce dyan, ang pinakamaganda niyan, every month ay maggagawa sila ng bagong vaccine at every month i-injection na niyo yung lahat ng tao sa buong mundo. Eh, ang problema po, magkano po yung gagastusin? Biro mo, every month magproduce ka ng panibagong vaccine. Every month mag-i-injection ka ng vaccine sa mga tao sa buong mundo. Eh ano pong kalokohan yan? Samantalang yung flu vaccine nga, ang mahal-mahal. Nahihirapan nga ako every May. Nagpapa-injection kami, buong pamilya, flu vaccine. Pati yung mga kapatid ko, pati yung mga pamangkin ko, lahat kami nagpapa-injection ng flu vaccine every month of May. Eh magkano ang isang flu vaccine? 1,700 to 2,500. Eh laki-laki pong gastos yun every year. Para sa pamilya lang namin. Eh paano itong COVID-19 virus kung every month o every 3 months ka magpapa-injection nito? Paano yan? Eh di ang mahal-mahal yan. Di ba? So gamitin sana ng DOH, Malacanang, FDA, yung utak nila. Total, binigyan naman sila ng utak ng Diyos, di ba? Oh, hindi lang naman tayo ang may utak dito. Lahat naman dito may utak eh. Lahat naman ng tao binigyan ng utak ng Diyos eh. Ang kailangan lang gamitin, no? Kasi pag hindi mo ginagamit yung utak mo, eh baka bawiin ng Diyos yan. Isipin po ninyo, paano makakapag-produce ng vaccine sa ganitong klaseng virus? At ayon pa sa latest researches, ay nahahawig sa drug-resistant strains ng HIV/AIDS itong COVID-19 virus. Pag sinabi pong drug-resistant strains, wala pong tatalab na gamot dyan. Kahit na remdesivir, Abigan, kahit ano bang i-take mong gamot dyan, walang tatalab yan kasi drug-resistant nga eh. Yung virus, pag sinabi mong drug-resistant, walang gamot na tatalab. The virus resists all kinds of drugs, kaya tinawag na drug-resistant. Pero ayon po sa University of North Carolina in Greensboro, which is the drug research development capital of the world, under the supervision of Dr. Ethan Will Taylor, the rock star and grandfather of all drug designers in the world, ayon po sa research, tangi, walang iba, tanging pabunan antiviral injection lang ang tumatalab sa drug-resistant strains ng HIV/AIDS virus. Napapatay yung cells infected with drug-resistant strains of HIV virus through apoptosis. Pati yung kung paano napapatay yung mga virus-infected cells ay natuklasan
Ganyan po katindi yung kanilang technology sa University of North Carolina in Greensboro. Kaya yung mga nagpapanggap na matalino dito, kung sino-sino mga doktor dyan, sinasabi, yung pabunan, steroid lang yan, at saka, at saka anesthetic kaya walang talab yan. Mga bobo! Hindi porke steroid at saka anesthetic ang pinagsama mo, ibig sabihin wala ng chemical reaction na nagagawa yan. Hindi yan nananatiling steroid at anesthetic sa loob ng katawan ng tao. Nagkakaroon po yan ng chemical reaction pagpasok sa loob ng katawan ng tao. Alam po ninyo, si Donald Trump, no, ginagamit niya yung kokote niya, si Donald Trump. Bilib na bilib tayo kay Donald Trump, no? Sa tingin ko, walang mas magaling na presidente diyan ngayon kundi si Vladimir Putin, ano? Si Donald Trump, pabiro, sinabi niya, no? Pero he is on the right track. Sabi niya dapat ang inumin ng mga tao yung kapareho ng alcohol, yung antiseptic. Uminom kayo ng antiseptic, sabi niya, para mamatay yung virus. Yung kapareho ng 70% isopropyl alcohol, inumin ninyo, sabi ni Donald Trump, para mamatay yung virus sa loob ng katawan ng tao. Actually, nagpapatawa si Donald Trump. Pero ginamit niya yung kanyang common sense, yung kanyang logic. Kung yung 70% isopropyl alcohol ay nakakapatay ng COVID-19 virus pag nasa labas ng katawan ng tao, halimbawa nasa kamay ng tao yung COVID-19 virus, maglalagay yung tao ng 70% isopropyl alcohol sa kanyang kamay, mamamatay yung virus. Using logic and common sense, naisip ni Donald Trump, pag nasa loob ng katawan mo yung 70% alcohol, isopropyl alcohol, 70%, edi mapapatay niya yung virus kasi sa labas ng katawan mapapatay niya yung virus edi sa loob ng katawan mapapatay din niya yung virus. Ganyan po ang pabunan antiviral injection. Pag pinagsama ninyo yung mga components niyan, including procaine at saka yung anesthetic na procaine at saka yung corticosteroid na dexamethasone, pag pumasok sa loob ng katawan yan, nagkakaroon ng chemical reaction sa loob ng katawan, nakaka-produce ng antiseptic sa loob ng katawan. Antiseptic, ano po ang ibig sabihin ng antiseptic? Yung sepsis, yan yung lason sa dugo. No, pagka yung lason ay kumalat na sa buong katawan mo, pati yung dugo mo magkakaroon na ng lason. Yan yung tinatawag na sepsis. Mamamatay na yung pasyente pagka ganyan. Pero pag meron kang antiseptic sa loob ng katawan mo, kahit na ano pa yan, kahit yan venom ng ahas, kahit yan ay virus ng dengue, virus ng flu, virus ng beke, virus ng bulutong, virus ng chikungunya, o virus ng HIV/AIDS, o COVID-19 virus, kahit na ano pa yan, venom man yan ng ahas, rabies man yan ng aso, kagat ng lamok resulting to dengue, chikungunya, COVID-19, HIV/AIDS, kahit na ano pa yan, kung meron kang antisepsis, antiseptic sa loob ng katawan mo, ay patay lahat ng mga sepsis na yan, lahat ng mga lason na yan, venom man yan ng ahas, rabies man yan ng aso, dengue o chikungunya ng lamok, kahit na ano pa yan, COVID-19, HIV/AIDS, name it, kayang patayin yan ng pabunan antiviral injection. Kasi yung components ng pabunan antiviral injection na yung mga bobo ay sinasabi, hindi, ang mapoproduce lang ng pabunan antiviral injection lang, anesthetic effect lang ang mapoproduce niyan at saka anti-inflammatory. Kasi yung procaine, anesthetic yan. So ang epekto niyan, anesthetic. Yun namang dexamethasone, steroid yan. So ang epekto niyan, anti-inflammatory. Bobo! Mga bobo kayo. Hindi ninyo alam na pag pumasok sa loob ng katawan, yung mga components ng pabunan antiviral injection, nagkakaroon po yan ng chemical reaction sa loob ng katawan.
hindi na nananatiling procaine lamang yung procaine. Hindi na nananatiling dexamethasone lamang yung dexamethasone. Nagkakaroon po ng tinatawag na chemical reaction sa loob ng katawan, nakakapag-produce ng antiseptic, parang 70% rubbing alcohol. Eh, hindi mo naman pwedeng inumin yung 70% rubbing alcohol, mamamatay ka, no? Kaya yung pabunan antiviral injection, yan po ang sagot. Kasi hindi yan nakakalason, no? Hindi yan nakakalason. Ang inaatake lang niya yung mga virus infected cells o venom infected cells o rabies infected cells. Yun lang ang tinitira ng pabunan antiviral injection. Pero yung mga good cells of the body ay hindi niya tinitira. Meron siyang selective toxicity. Yan po ang sinasabi ni Trump na antiseptic na pwede mong ipasok sa loob ng katawan mo. Yan po yung pabunan antiviral injection. Kaya, bagamat nagbibiro si Trump na uminom kayo ng antiseptic, sabi ni Trump, di ba? Para mapatay yung virus sa loob ng katawan ninyo. That is the principle behind pabunan antiviral injection. Antiseptic po ito, antidote po ito, panlaban po ito sa lason sa loob ng katawan ninyo. Maging ang lason ay venom ng ahas, rabies ng aso, chikungunya, dengue ng lamok, COVID-19 na hindi pa natin alam kung saan nanggagaling itong COVID-19 na ito. Sabi nung iba galing dun sa lab sa Wuhan, kasi noong 1977 po ay merong nag-escape na mga accidentally lang naman po, hindi naman sinasadya. No, merong nag-escape na virus diyan sa lab sa Wuhan, 1977 po. Hindi po ito kasinungalingan. Pwede kayong mag-research sa anumang libro o anumang website diyan sa internet. No, ito po ay katotohanan at ito ay napatunayan na ng mga scientist. At wala na pong scientist na lumalaban sa katotohanan ito. 1977 ay merong nag-escape na virus diyan sa laboratory sa Wuhan, no? Kumalat nga rin yung H1N1, ano? Kaya we cannot discount the possibility na nagkaroon ng panibagong aksidente, no? Similar to 1977. Siyempre, hindi po sinasadya yan. Hindi yan sinasadya. Talagang ganun how can you contain a virus? Napakaliit po ng virus. Talagang nakaka-escape yan sa lab, no? Possibility po yan. We cannot discount that possibility as of now kasi nga, nangyari na yan noong 1977. No? It is an established fact na in 1977, merong virus na naka-escape dyan sa lab sa Wuhan, 1977. So, nangyari na po yan nung araw. We cannot discount that the fact na baka nangyari yan ulit, no? Through accident, hindi sinasadya. Ang isa pang possibility na tinitignan ng mga scientists, yung kumakain ng wild animals, katulad ng mga ahas, lalong-lalo na itong paniki, no? Kasi itong paniki, isa ito sa pinakamaruming hayop sa balat ng lupa. Kasi ang paniki po, pagka umaga natutulog yan, patiwarik. Yung ulo niya nasa baba, yung paa niya nasa taas. Kaya pag siya ay umiihi, alam po ninyo ang ihi ng paniki, parang ihi ng daga yan, ano? Kasi ang paniki at saka daga, magkamag-anak yan, no? They belong to the same species, no? Yung paniki at saka daga. Yung ihi ng paniki ay punong-puno po ng mga sepsis yan, mga lason, mga viruses, lason, iba't ibang mga alam po ninyo sa medicine, ang unang-unang pinag-aaralan yung sepsis at saka antisepsis. No, pag sinabing sepsis, yan yung mga bacteria, viruses. Yung paniki po, yung ihi ng paniki, yan ang isa sa pinakamaraming sepsis sa buong mundo. No, merong bacteria, merong virus, lahat na ng klase. No, kaya nga pagka nagbabaha, hindi ba yung kamag-anak ng paniki, yung daga, pagka baha, may sugat yung paa mo, lumusong ka sa baa, ay todas ka.
Dahil yung ihi nung daga papasok doon sa loob ng katawan mo, mamamatay ka. Ganyan din po yung ihi ng paniki. Ngayon, ang pagkain ng paniki, hindi ka malalason kasi luto na eh. Di ba? Namatay na yung bacteria at saka virus sa pagluluto. Ang problema po yung kumakatay. Yung kumakatay ng paniki, di hahawakan niya yung paniki. Yung katawan ng paniki, punong-puno ng ihi yun. At yung mismong paniki, naiinom niya uli yung ihi niya. Kasi nga habang natutulog siya, naiinom niya uli yung ihi niya. Hindi niya namamalayan. Dahil nga patiwarik matulog yung paniki, pag umihi siya, pumupunta yung ihi sa bibig niya, naiinom niya yung ihi niya. So, yung labas ng katawan ng paniki, punong-puno ng sepsis, bacteria, viruses, etc., pathogenic, nakagdudulot ng sakit. At yung loob ng katawan ng paniki, ganun din, dahil nga naiinom niya yung ihi niya eh. So, loob at labas ng katawan ng paniki ay punong-puno ng sepsis, no? Yung mga bacteria, viruses, pathogenic, nagkokos ng disease. Ngayon, yung kakatay dun sa paniki, hahawakan niya yan. O di nagkaroon na siya ng virus at bacteria sa katawan niya. Di ba? At habang nalalanghap pa niya, nasisinghot niya, di ba? Yung virus at saka bacteria dun sa paniki. Kasi siya yung kakatay eh, siya yung magluluto eh. Yung pong kumakatay at nagluluto ng paniki, sila ang tinatamaan ng sakit, hindi yung kumakain. Kasi yung kumakain, hindi naman siya na-expose dun sa bacteria at saka virus ng paniki. Kasi pagdating ng paniki dun sa kakain, ay malinis na, naluto na. So ang tinamaan po ng COVID-19 ay yung kumakatay at nagluluto ng paniki, no? Kaya yan po ay sa buong mundo ay ipinagbabawal ng mga health authorities yung kumain ka ng wild animals. No, katulad din sa Pilipinas, bawal na bawal po yan. Pag kayo'y nahuli na kumakain ng paniki o kumakain ng ahas o daga o kung ano pa man, ay huhulihin ka, no? Makukulong ka. Meron pong kaparusahan.